pinakiusapan ata si Senator Cheese bilang presidente po ng Senado na kayo ay palitan sa pagiging chairman, pero parang nanindigan siya sa inyo. Kaya ang nangyari daw po, pati siya nadamay. Ang totoo po niyan, ako po talaga ang kanilang pakay. Ang presidente po ng Senado, si Senator Chis Escudero, ay parang collateral damage lang po yun. Hindi naman nila ako maalis kung hindi nila alisin yung puno. Ayun. Ganon po yung nangyari riyan. Marami kasi nagtatanong, ano ba talaga nangyari po sa Senado, Sen? Siguro i-refresh nyo nga po yung ating mga kababayan. Kagaya nung nalalaman na ninyo at ang daming nagbibigay ng feedback sa akin, hindi lamang libo-libo, halos milyon-milyon na yata. Ay, opo, oo. Na hindi nila matanggap-tanggap na ako po'y biglang pinalitan bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ang totoo po niyan, ako po talaga ang kanilang pakay. Oo. Ang presidente po ng Senado, si Senator Chis Escudero, ay parang collateral damage lang po yun. So tama pa rin lumabas sa mga social media, Sen, na ang puntirya talaga kayo. Kasi hindi naman nila ako maalis kung hindi nila alisin yung puno. Ayun. Ganon po yung nangyari riyan. Oho. Ngayon, ang medyo hindi po ako nagsasabi nito. Ito po ay kinukonfirma ng napakarami pong mga kababayan natin na hindi po nila nagustuhan yung mabilisang pagpapalit ng liderato ng Blue Ribbon Committee. Lalong-lalo na po doon sa panig ng paglalahad na po ng katotohanan. Yung pag-iimbestiga na po sa kanila pong palagay, ay meron na po silang nakikinikinitang mga katotohanan na lalabas dyan. Papunta na po sa paghanap po natin ng kasagutan sa maanumalyang pagkakalatag ng mga proyekto na kung tawagin nga ay ghost projects. Ayun. Ang balita kasi, Sen, may singit ko lang po, mukhang pinakiusapan ata si Senator Cheese bilang presidente po ng Senado na kayo ay palitan sa pagiging chairman, pero parang nanindigan siya sa inyo. Kaya ang nangyari daw po, pati siya nadamay sapagkat ayaw pala niya kayong palitan bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. So tama po ba yung ganung anggulo? Hindi ko alam yun kasi wala naman siyang sinasabi sa akin na siya'y kinausap. Oho. Ang nangyari, May nakiusap daw po eh. mabilisan nga eh. Ang totoo niya, siguro nakikita nyo, itinutuloy ko yung pangatlong pagdinig namin. Opo. Ako na lang ang pinakahuli na nakabalita na napalitan na pala yung aming Senate President. Ayun na nga, oo. Kaya pala si Senador Jinggoy na nasa tabi ko, medyo mainit ang ulo nung araw na yon. Hindi ko naman alam kung ano nangyari. Oho. Kaya yung pong talagang purong-puro na biruan lang, iba po yung pagkakatanggap niya. No? Pero alam naman ninyo, talaga nagbibiruan lang kami. Totoo po. Yun pala pagkakapaalam ng isang babaeng senador, yun na rin palang tanda Senyales. na sila ay nagkakaroon na ng pagpupulong sa isang Kasi kwarto. hindi naman talaga nagpapaalam yun eh. Ayun na nga po eh. Talagang yun halos hanggat maaari ay Nakabantay talaga, di po ba? nakabantay at lahat ng anggulo ng mga pinag-uusapan ay nakakasangkot siya sa mga usapin. Opo. Nagtaka ko kung bakit siya nagpaalam at nangako naman siyang babalik. Yes. Oo. Pero hindi na siya nakabalik. Oho. Ayun. Ang narinig ko lang sana, sa iba kasi mga balita, at siguro mabuti masagot niya rin, ang pangunahin layunin daw po kasi talaga ng Blue Ribbon in aid of legislation. Kasi daw po, parang sa tingin daw po ng kapwa yung senador, parang nalilihis na para bagang ang dating prosecutorial na raw po ang dating ng pagdinig ng Blue Ribbon, Sen. Sino po ba ang nagsabi nun? Yun po ang lumalabas. At maging sa panayam po sa mga kasama nyo sa Senado, parang yun po ang binabanggit nila, Sen. Hindi po totoo yun. Unang-una, talagang may pagka-prosecutorial po sapagkat kung
titingnan ninyo yung pinaka-mandato ng committee, Ng Blue Ribbon. ang tinutugis niya yung malfeasance, Misfeasance and misfeasance at non-feasance. Paano po ang paglalahad ng inquiry kung hindi po namin gagawin sa paraan na pagtatanong at paghanap ng kasagutan sa mga dapat na itanong para nga mapatunayan kung merong malfeasance, misfeasance, and non-feasance. Yun po yung tinutungo talaga. Ayun, Yun ang pangunahing layunin ng Blue Ribbon Committee. Kung naipagkamali nila, lalong-lalo na po yung aming puno ng Senado ngayon, yun po yung sinasabi niya. Ayun, opo, Kahit oo. kailan ay hindi po ako lumihis doon sa tuntunin na yon. At baka dapat sana tinanong muna niya ako. Opo. Nakatatlong pagdinig lang ako eh. Tama po. Yung iba nga pong humawak ng Blue Ribbon Committee, nakalampas na sila ng halos 20. Wala pa naman silang nagagawang batas eh. Tama po. Sa totoo lang po ako, pangatlo pa lang. Meron na po akong naiayos. Oo. Possible areas of legislation. 10 pa yung aming naisip na kagad eh. Ba? Sa tatlong pagdinig pa lang po, ha? Tatlong pagdinig pa lang para malaman ng nakikinig sa atin Opo. na tayo naman ay hindi nagbibiro sa mga sinasabi natin. Ipakikita ko dito, alin-alin ba yung mga naisip na nating mga panukalang batas sa liwanag ng mga pagdinig kahit hindi pa talaga natatapos. Pangatlo pa lang na pagdinig. Base sa mga nakita na namin, nakita ko at nakilatis natin. Ito yung aking naisip. Kinakailangan merong amendment ng procurement law. Oo, opo. Kasi doon na pupunta po yung mga bidding natin, yung pag-award ng mga proyekto, lalong-lalo na yung pinag-uusapan ng mga flood control projects, nasasalaula sapagkat merong problema, may mga butas sa procurement law. Kinakailangan mag-introduce ka ng amendments. Meron ding amendment po sa anti-graft law. Dito kinakailangan mapatibayan siguro kung hindi man dapat itaas siguro pati yung pagpaparusa dito kinakailangan ibigyan talaga ng impetus dito eh. Opo. Pwede rin nating meron po kaming iniisip na amendments po sa contractors licensing law. Ito yung sakop ng PICAB, ano? Pikab, opo. Meron tayong amendment sa witness protection law o yung tinatawag na stand-alone bill, no? Meron tayong naiisip na amyenda doon sa ating AMLA. Anti-money laundering council. Anti-money. Nakita naman ninyo kung saan isip-isipin nyo yung isa sa mga nag-testify doon. Sa isang araw, kaya niyang magpatalo ng halos 14 o 15 milyon. Ito parang ang ginagamit nila, laundry area yung mga kasino natin. Kaya dapat magkaroon ng emyenda sa AMLA, sa batas sa AMLA, no? Nakikita rin natin ang pangangailangan para i-amend yung ating Securities Regulation Code. Sapagkat dito pumapasok ang ilang mga kawatan, yung sindikato, ginagamit nila na pasilidad itong areang ito. At dito, idadagdag natin yung False Claims Act. Ito yung, kung tawagin ay writ of quitam. Yung bang pwedeng payagan kahit isang mamamayan lang, kahit isang ordinaryo, karaniwang mamamayan na maghain siya ng asunto laban sa mga opisyal ng pamahalaan, ang kondisyon lamang kapag hindi ito binigyan ng atensyon ng ating Department of Justice. Halimbawa, in 30 days, kailangan umaksyon ng Department of Justice. Pag hindi siya umaksyon, meron ng karapatan na maghain yung karaniwang mamamayan. Sa laki at sa lawak ng pangyayari, iskandalo na nakita natin sa mga proyektong flood control na yan, kailangan nating siguro makagawa na ganitong uri ng batas also. Kailangan din nating pasiglahin yung kailangan ma-approve na natin itong Whistleblowers Protection Act na nakabinbin pa ngayon. Meron pa tayong Heavy Equipment Registration Act. Sapagkat itong ginagamit nilang mga kasangkapan, mga makinarya sa mga proyekto,
wala naman listahan ito eh. Ginamit na nila sa ganitong proyekto, pipilitin pa nila kunwari na isulat na ginamit sa ganito. Hanggang Mindanao eh, lima lang ang makinarya mo eh. Ang project mo mahigit na 50, ibig mo sabihin eh, iisa lang ang ginagamit mo makinarya. So, tsaka ang pang-10 ay kailangan meron tayong flooding master plan. Master plan, oo. So, dito pa lamang, nakakatatlong pagdinig pa lang ako, meron na akong 10 panukalang batas na gusto kong maipundar natin. Nga po. Para sa ganon ay ma-address natin ang mga problema kaugnay nitong maanumalyang paglustay ng ating kabangbayan. So yung punto ng in aid of legislation, Sen, Pangunahin. iyon po. Oho. Pangunahin, hindi lang maiiwasan na talagang akala mo, meron nagpo-prosecute ka. Talagang gano'n eh. Kailangan mo magtanong eh. Opo. Kailangan mo magpalitaw ng ebidensya eh. Paano mo ngayon mapangangatwiranan na ang dami palang ganitong mga anomalya kung hindi ka kukuha ng tao na tutulong sa'yo. Kaya ko lang naimungkahe na kung sino man po ang gustong magsalita na, ay nakausap ko na po yung DOJ na nakahanda po silang tulungan kayo. Basta sasabihin po ninyo yung katotohanan at maituro ninyo yung mga taong nasa likod. Ayun. Mas malalaki sa inyo.